day everyone! Ito naman po si Teacher Terzi ang maghatid ng inyong kaalaman tungkol sa ating pampanitikan. Ngayon po ay tatalakayin natin ang tulang leriko at tinatawag itong tulang damdamin. Okay, so ano nga ba ang tulang ito na leriko? Ito po ay nagpapahayag o puno ng mga masisidhing damdamin ng isang tao tulad ng kaligayahan, kalungkutan, kabiguan, tagumpay at iba pa. Ito po ang tulang ito ay ngayon ay karaniwang tumutukoy ng bilang ng mga salita na isa-isang kanta. Ito po ay tulang ito ang pinakamatandang na isulat sa ating kasaysayan. Hanggang ngayon ay ito'y umusbong. So, bakit tinatawag na tulang leriko yan? Dahil po ay nakapaloob dyan ay ang mga lyrics. So yan po ang tulang leriko. Sa mga uri nito, ang awit. Ano nga ba ang awit? Ang awit ay binubuo ng tig-apat na taludtod. Ang bawat saknong at ang bawat taludtod ay may lalabing dalawang pantig. Ayan. At ang tradisyonal na dulong tugma ay isahan lamang. So ito ay karaniwang awit. Ayun, na ating maririnig ngayon. So karaniwang ito may lungkot na paksa o sad song po ang patok ngayon, di ba? So ang isa sa mga halimbawa ay ang Florante at Laura. Yan po sa ating pampanitikan. Alam nyo ba ang Florante at Laura? Yon. So ano nga ba ang elegy or ilihiya? Ang ilihiya ang pinakamatandang tulang na mana natin sa mga ninuno natin noon. Ang elegy ito ay nagdalamhati o paghati at pagluluksa sa mga yumaong nating mahal o sa mga Diyos-Diyusan. So ito po ay tula o awit para sa mga patay o yumaon na. So, meron po tayong mga halimbawa dyan. Yung Eleheya ng kamatayan ni Kuya. So, ang nagsulat dyan ay si Fat V. Villafuerte. Amin ang sonnet or tinatawag itong soneto sa Tagalog. So, ano nga ba ang soneto? Ang soneto ay karaniwang may 14 na linya o taludtod. Ayun. So, ito po ay hinggil sa damdamin at kaisipan na may malinaw na kabatiran sa likas na pagkatao. Ayun po. May iba't ibang sonnet po, lalong-lalo na ang mga politika nandyan sa ating gobyernong politika. So, ang halimbawa po, ang pangunahing halimbawa at sikat at bantog na halimbawa, ang sonnet na 109 na ni William Shakespeare. Yan po ang pinakamuhunahing halimbawa. Meron ding halimbawa na soneto ni Dr. Jose Rizal. So meron po sa mga bantog at mga politika yan. So alam nyo ba kung ano ang oda? Ito ay isang nakapaloob sa tulang leriko. Ayun. So ngayon, ang oda ay isa sa mga tulang leriko na nakasulat bilang papuri o puri. Ito ay tumutukoy sa puri, tulang puri o awiting papuri. Ayan po. O dedikasyon sa isang tao o sa isang bagay na kinuhang interes ng mga makata na nagsisilbing isang inspirasyon para sa isang oda. So, ang mga halimbawa nito ay ang oda na halimbawa na sinulat ni Francisco Baltazar ay ang kay Celia, isa sa pangunahing halimbawa ng oda. At isa naman sa halimbawa, ang bayan ko na isinulat ni Jose Corazon de Jesus. Ayan po. Sana po mayroon po tatalakayin natin ang isa sa mga uri ng tulang leriko. So ano nga ba ang dalit? Ayan po. So ang dalit ito ay may 4 na taludtod. Ayun. Sa bawat sakno ay may sukat ng wawaluhin. Ayun po. So ito'y tumutukoy naman sa isang uri ng tulang damdamin. Yun, tulang damdamin. Na nagpakita ng luwalhati, kaligayahan o pagpapasalamat. Karaniwang po ito sa mga
tungkol or papasalamat nila o tula sa Diyos o paniniwalang Panginoon. Ayan po, upang mapakita ang pagsamba. Yan po. Yan po, no? Kung yan, ang mga halimbawa po nito sa tulang liriko na ang dalit ay ang dalit kay Maria. O yan po ang isa sa mga halimbawa. So meron pong mga halimbawa, yung mga ito ay tungkol or shortcut po ay ang dalit po ay tungkol o tula o awitin sa mga Diyos-Diyusang pagsamba. Ayan po. So ang Pilipino. Ngayon po ay ito ang panghuling talakayan natin sa tulang liriko o damdamin. Bago po yan, babalikan natin ang ibang tawag sa mga uri ng tulang liriko o damdamin. Meron po silang iba't ibang tawag. Sa una, ang awit. Ang awit ay tinatawag itong dalit suyo. Ang pangalawa naman ay oda. Ito ay dalit puri. Yan. Ang dalit naman ay tinatawag itong dalit samba. Ayun. So, ang soneto naman ay dalit wari. Ang eleheya ay dalit lumbay. So, ang panghuli ay pastoral o dalit bukid. So, tatalakayin natin ngayon ang pastoral. Ano nga ba ang pastoral o dalit bukid? So, sa nakikita natin sa tawag ay bukid. So, ito ay paglalarawan sa simpleng pamumuhay sa bukid. Yun. Hindi po ito na pumupokos o binibigyang pansin lamang ang pagpapastol o hindi ang pamumuhay ng iba't ibang magsasaka sa bukid. Ang halimbawang pangunahin nito ay ang bayani na bukid. Yan po ang isa sa mga halimbawa. So kung nagustuhan mo ang video ito, paki-share, comment, react, and follow na din. God bless po. Ito po si Teacher Terce.